7 taon matapos madiskubre ang 5 metal cylinders na naglalaman ng 6.4 billion pesos sa shabu sa Valenzuela, hinatulang guilty beyond reasonable doubt sina customs broker Mark Taguba, warehouse man Fidel Anoche D, dummy consignee na si Irene Tatad at ang negosyanteng si Kenneth Do. Sinentensyahan sila ng reclusion perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong para ito sa mga paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act tulad ng smuggling, misdeclaration at transportation and facilitation of smuggled goods. Sa 89 na pahinang consolidated decision ng Manila RTC Branch 21, sinabing sa pamamagitan ng kanilang hiwa-hiwalay at sariling mga aksyon na isagawa ang pagpasok sa bansa ng illegal na droga. Kahit wala ang kanilang mga pangalan sa mismong shipping documents, ayon sa korte, indispensable ang partisipasyon ni Taguba, Tatad, Tong at D. May 2017 nang dumating sa bansa ang shipment mula China na idineklarang mga gamit sa kusina at mga sapatos. Pero sa pamamagitan ng tip mula sa Anti-Smuggling Bureau ng China, ni-raid ang isang warehouse sa Valenzuela noong May 26, 2017. Dito natuklasan ang 5 wooden crates na may metal cylinders na pinaglagyan ng aabot sa 602 kilograms o mahigit kalahating tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng aabot sa 6.4 billion pesos. Ayon sa korte, ang negosyanteng si Dong daw ang kumuha kay Taguba na siyang nagbigay ng listahan ng mga laman raw ng shipment at detalye ng may-ari nito pati na delivery address. Si Taguba naman ang kumuha kay Tatad bilang dummy consignee. Hindi rin daw dumaan sa tamang inspeksyon ng shipment. Si D naman daw ay hindi lamang warehouse man, kundi ultimate consignee ng shipment. Nakalagay kasi ang pangalan ni D, contact details at address sa mismong packing list mula sa Xiamen, China. The court found them guilty for all 3 charges of the prosecution. Particularly, the court found conspiracy among the accused. I think this would send a message to those who are involved in illegal importation that the law is there to punish an illegal act. So nakalagay, now we have to advance the 1 million, di ba? Yes. To Jack so he can fly down to Davao to arrange your meeting with Pulong Asap. During the meeting, you personally turn over the 5 million. Di ba? Same manner, you likewise turn over the 1 million to Jack when we meet. So, nagbigay ka ng? Nagbigay po ako ng 1 kay Jack. Nagbigay ka ng Jack. Tapos, ito na nga, because of this, pumunta ka na ng? Yes po, pumunta po ako ng Davao. Oh, nag-set po sila ng araw. Oh, sige. Yun po. Tumawag po si Jack sa akin nung gabi. Ang sabi po niya is parang nag-aalangan si Pulong daw, sabi ni Small. Kasi daw si Father ko raw is siya yung nagbulgar nung mga swing noon ni Commissioner Alvarez. So sabi niya magulo daw yung grupong yan, ganyan. Sabi ko naman retiro na yung tatay.